Magandang hapon po, mga tagapakinig ng Grace Everyday at binigyan na naman po tayo ng isang pagkakataon na magbahagi ng salita ng Panginoon sa Grace Everyday from Monday to Friday. At ang ating pong pag-aaralan po ay The Unprofitable Servant. Bago tayo po ay mag-umpisa, ay tayo po ay mananalangin po muna at sumabay po kayo sa aking pananalangin at tayo hingi ng grasya sa ating Panginoon at sa banal na Espiritu. Tayo mo Hallelujah, Lord God. Father, in the name of the Lord Jesus, Lord, maraming po salamat, O God, sa buhay na binigay mo sa amin, O God. Simula kanina umaga hanggang ngayon, Panginoon. Salamat sa biyaya, salamat sa pag-iingat at protection mo, Panginoon. Lord, sa hapon na ito, God, sa aming pong pag-aaralan, Panginoon, sa hapon na ito, sa iyong salita, Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, na maintindihan at maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. And I pray, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom and knowledge, O God, sa pag-aaral po namin ng salita, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. And I pray, Lord, tulungan po kami, O God, ng iyong banal na Espiritu na maunawaan at maintindihan ng hiwaga ng iyong mga salita, Panginoon, sa hapon na ito. And I pray, Lord, yung mga naikinig at nanonood, O God, ngayong hapon, Lord, buksan mo, O God, ang kanilang puso, ang kanilang isip, Panginoon, na maintindihan at maunawaan ng hiwaga ng iyong mga salita at ang iyong kapangyarihan ng iyong mga salita sa hapon na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At ngayon po tayo po ay nasa Grace Everyday from Monday to Friday. 4 ng hapon nag-start yung ating Grace Everyday. Ang pag-aaralan po natin ay The Unprofitable Servant. Bali, ito po ay makikita sa Luke 17 verse 7 to 10. Babasahin ko po, sabi dito, datapwat sino sa inyo ang may isang alipin, nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niya galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, pumarito ka agad at maupo ka sa dulo ng pagkain. Verse 8, sabi dito, at hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ko ng mahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ko hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Verse 9, nagpapasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang inutos sa kanya. Verse 10, gayon din naman kayong ulitin ko po, verse 10, nabubulol lang po ako. Gayon din naman kayo, pag nagagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y inutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan namin gawain. Yan po yung ating pinag-aralan, ating pag-aaralan sa Luke 17 verse 7 to 10. Bali, ang title po niya, The Unprofitable Servant. Bali dito po, yung binanggit po nung sa verse 7, sabi dito, datapwat sino sa inyo ang may isang alipin na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niya galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulo ng pagkain. Sabihin, kung meron kayong katulong sa bahay or napaita po dito na sabi na, maupo agad at kumain. Ang mga katulong po or ang mga nagtatrabaho ay may katungkulan sila. Ibig sabihin na meron silang obligasyon na gawin at gampanan yung kanilang mga trabaho dahil sila po ay binabayaran. Kagaya ng mga katulong or kagaya ng mga nagtatrabaho, ng mga empleyado. Siyempre, gagawin mo yun para sa company or para sa boss mo o para sa amo mo dahil ikaw ay binabayaran. Hindi naman siyempre maikiusap yung boss mo para
ikaw ay utusan na sabihin, ginagawin mo na to, ganyan, ganito. Siyempre, pag inutusan ka o ng boss mo o ng amo mo, siyempre, susunod ka agad dahil siyempre, meron kang tungkulin at meron kang gagampanan na trabaho dahil yun ay dahil nag-apply ka bilang katulong or bilang trabahador or bilang doktor or nurse sa isang hospital or company, gagawin mo yun. Dahil kasi, yun yung obligasyon mo. Ang obligasyon ng amo ay pasahurin din yung mga hinire nila or mga katulong nila or mga nurse. Siyempre, dapat gawin mo yun. Di ba po? Yun yung yung po yung kasi binanggit dito, sa bandang dulo, sabi ng amo, ay maupo ka sa dulo at kumain ka. Yan po. Tapos dito po sa 8, sabi naman po dito, at hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng mahapunan at magbigkis ka. At paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Di ba po, halimbawa kung may katulong ho kayo, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin mo sa katulong mo, na hindi mo sabihin na, huwag ka na maghanda ng pagkain, ako lang, di ba? Kaya nga, di ba, kaya nga po kayo kumuha ng katulong para sila po yung maghanda or sila, kasi sila po yung binabayaran nyo. Pero sinabi dito, hindi, sabi dito sa 8, at hindi sasabihin sa kanya na ipaghanda mo ako. Di ba? At maupo ka at kumain, di ba? Yun ang sabi po dito. Pero bilang katulong or bilang ay dapat gampan natin yung tungkulin. Dahil meron tayong pinirmahan na kontrata doon sa ating mga amo at sa ating mga company. Nakikita man o hindi nakikita ng boss mo yung ginagawa mo, ay dapat gumawa ka ng aayon doon sa trabaho mo. Kasi ang Diyos ang nakakita sa atin. Tapos sabi dito sa verse 9, dito, sabi po sa verse 9, basahin ko, magpapasalamat baga siya sa aliping sapagkat ginawa ang inuutos sa kanya. Di ba po? Sabi dito, magpapasalamat po ba yung amo sa alipin niya dahil ginawa niya daw po ba yung tungkulin niya? Siyempre, conforme po sa amo o hindi. Kasi siyempre, ang alipin kusa talagang dapat gagawin niya o kayong katulong or yung trabaho niya kusa niyang gagawin kasi nga may obligasyon siya. Yung amo, magpapasalamat lang yan sa iyo na conforme sa amo yan or sa boss mo kung magpapasalamat ka o tatapikin ka. Good job, sasabihin sa iyo ganun. Nagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Ba? Ganun po yun eh. Ngayon, sa atin naman po, sabi dito, gayon din naman, kayo pag nagagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y inutos, inyong sabihin ang mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Sabihin, talagang ginawa lang nila yung katungkulan. Sabihin, meron talaga silang obligasyon na gawin yung bagay na yon na gawin kahit hindi iutos. Kasi nga, obligasyon po yun. Yung sinabi nga ditong walang kabuluhan na alipin. Pero, mag-sample po ako. Kasi, bilang halimbawa, mag-sample ako ng halimbawa, nurse po. Kung halimbawa, ang trabaho ko po ay nurse or gagawin ko ba yung trabaho ko para dun sa mga kasama ko? Para ako po ay bigyan ng parangal o hindi? O ng reward? Hindi po, di ba? Tataasan ba ng mga kasama ko yung 13-month ko, yung ganon, kung gagawin ko yung mga bagay na dapat kong gawin? Hindi. Kasi, kahit ako ay, bibigay ng amo ko, bibigay ng amo mo yun sa'yo. Dahil kasi, unang-una, ang amo mo yung magbibigay sa'yo nung gano'n, ng 13-month. Dahil kasi, ginawa mo yung trabaho mo nang kahit hindi niya nakikita. At saka, obligado rin yun sila na magbigay para sa'yo. Gagawin mo ba yun para makilala ka, para Hindi, ginagawa mo yun dahil gusto mong gawin dahil at meron kang obligasyon. At saka, na-enjoy mo yung trabaho mo. Di ba po? Yun na yung tinatawag na kailangan magkaroon ka ng humility o ng humbleness na para dun sa gagawin mo.
Minsan nga, di ba, sa sobrang tagal na natin sa trabaho, ni hindi tayo napopromote, although ginagawa mo yung best mo, na ginagawa mo naman yung best mo, pero hindi ka pa rin napapansin, hindi ka napopromote. Minsan may pinupolitika pa nung mga kasama mo sa trabaho, or minsan may naninira pa sa'yo. Pero okay lang yun, kasi ang Diyos naman ang nakakita ng lahat ng bagay ng ginagawa natin. Bali, ang hindi ka mapromote, pero sa mata ng Diyos, ikaw yung mabuti. Kasi minsan yung iba, sumisip-sip lang, or hindi naman sa sorry do sa word na sinabi ko, sumisip-sip lang, pero yung totoo talaga, minsan may mga ganung bagay, na minsan umano lang sila para umangat yung posisyon nila. Pero kung titignan naman sa trabaho, mas magagawa naman talaga yung gumagawa. Kasi mas paglamang yung takot mo sa Diyos, kahit hindi ka nakikita, gagawin mo yun Kahit hindi ka, yung parang dumikit sa mga matataas gagawin mo yun kasi nga, yun yung obligasyon mo bilang manggagawa or bilang nagtatrabaho. Ngayon, sa atin naman bilang mga Kristiyano, sa simbahan ba? Ano ba yung position mo sa simbahan? Ikaw ba ay worker? Ikaw ba ay elder? Ikaw ba ay Bible cell leader? Ito man ay nakikita man na leader mo to o hindi nakikita ng pastor mo, pero ginagawa mo yung mga bagay na dapat ay gawin mo, kagaya ng pagba-Bible study, kagaya ng pag-share ng salita ng Diyos, na kahit hindi inutos ng pastor nyo or ng leader nyo ay ginagawa nyo. Ito'y isang pagsunod at ito'y isang pagmamahal sa Panginoon, at ito'y isang pagpapakumbaba sa nagagawin natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi po, minsan, di ba, kahit na sa church, may ganun din na parang kapares ng sa mundo na minsan nagaano lang, hindi nagagawa yung mga tungkulin, pero dapat magawa natin kasi nga, yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon, ay yun yung nagpupush sa atin para gawin natin yung obligasyon natin na ibahagi yung pagmamahal ng Diyos sa iba. Yan. Ngayon, ito po, sabi sa Romans 6, papasok po tayo sa Romans 6:16. Sabi po dito, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan o ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Ibig sabihin, saan daw po ba tayo? Doon ba tayo tatalima sa pagiging matuwid? O doon sa ikamamatay sa pagiging makasalanan? Saan ba tayo? Saan tayo po lugar doon? Siyempre, kung ako ang tatanungin nyo, doon ako pupunta sa pagiging matuwid. Diba? Ano po yung pagiging matuwid? Ito yung nalaranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Siyempre, yung naranasan natin na pag-ibig ng Diyos ay maranasan din ng iba, maibahagi rin natin sa kanila. Yun yung tayo alipin ng Panginoon. Dapat gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Yan. Tapos sabi naman po sa Romans 3:10-12, sabi po dito, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan. Tapos sabi sa 11, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ulitin ko po walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sabi sa 12, silang lahat ay nagsilihis, nagkakasamang nawala ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yan. Yan. Ito po, yung binanggit po na ito sa mga verse na to, ito po yung nabanggit natin kanina dun sa Romans 6:16. Sabihin, saan po ba tayo? Doon pa tayo pupunta? Sa matuwid o sa masama? Kasi ito po binanggit dito, walang matuwid kahit isa.
Di ba? Ang Panginoon lang ang matuwid, ang Panginoong Hesus lang. Yan. At walang nakagawa kahit ano. Yan. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang Panginoon lang. Tapos sabi dito sa John 3:30, siya'y kinailangang dumakila, ngunit ako'y kinailangan bumaba. Bakit po? Ito sa John 3:30, ito po yung isang sample ng isang servant na nagpapakumbaba. Talagang may humility. Sino po ba to? Si John the Baptist po. Kung papansinin nyo po, nung time ko nabasa nyo yung Bible, si John the Baptist ay siya po yung kilala ng lahat ng tao doon sa bayan ng Israel. Kasi siya po yung nagbabaptize sa tubig. Baka kala nga nila siya yung si Elias or siya yung Messiah. Pero kilala siya. Pero ano ang ginawa ni John the Baptist? Sabi dito sa John 3:30, siya ay kailangang dumakila, ngunit ako'y kailangang bumaba. Sino yung kailangang dumakila? Ang Panginoong Hesus po yun. Sabi po sa John 1:27, siya nga ang pumarito, sumunod sa akin, na sa kanya hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Sinabi po ni John yun. Kasi sabi niya, ito ang Panginoong Hesus. Sabi niya, yung nasa gitna nyo ay siyang mas dakila kaysa sa akin. Ang focus ni John the Baptist, ayaw niya ma-focus yung tao sa kanya. Gusto niya ma-focus doon sa Panginoon, sa Panginoong Hesus. Ma-focus yung mga tao noong time doon sa Israel. Kasi siya yung kilala eh. Pero ang ginawa niya, inalis niya sa kanya yung spotlight. Inilipat niya sa Panginoong Hesus. Noon yung pagpakumbaba at yung humility na ginawa niya bilang servant ng Panginoon. Yan. Sabi niya, the Lamb of God, sabi niya, di ba? Ang kordero ng Diyos. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, doon kayo sa kordero ng Diyos. Ang Panginoong Hesus. Yun po. Yan. Ulitin ko po, sabi dito sa John 1:27, siya nga ang pumarito, sumusunod sa akin. Nasa kanya hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Tapos sabi dito sa Matthew 25-34, sabi po dito, kung magkagayon, sasabihin ng hari na sa isa kanyang kanan. Ulitin ko po, sabi to, kung magkagayon, sasabihin ng hari sa nagkaisa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Damo kung servant tayo ng Panginoon, tayo lingkod ng Panginoon, tayo sinasabi dito, tayo po yung unprofitable servant. Tayo po yung unprofitable servant ng Panginoon dito sa lupa. Tayo mga sumasampalataya sa Panginoon. Gumagawa tayo nang hindi yung napupuri yung gawa natin. Ay, si brother ganto, magaling. Si brother ganto, ginagawa yung ganto. Hindi. Ginagawa mo yung para sa Panginoon dahil may pag-ibig ka sa Panginoon at may pag-ibig ka sa kapwa mo. Kaya, ang sarap pakinggan na pagdating sa kabilang buhay, sabihin sa iyo ng Panginoon, halika dito, sabi sa kanan, di ba? Halika yung mga nasa kanan ko. Umupo kayo dito sa tabi ko. Di ba? Sabihin sa iyo, good and faithful servant. Di ba? Sabi ng Panginoon, sumalo ka sa aking kaharian. Masarap sa pakinggan yun na sasabihin sa iyo ng Panginoon, halika, brother ganto. Halika, umupo ka dito ka sa aking kanan dahil napaka-faithful mo, napaka-makapaumbaba ka. At ginawa mo yung trabaho mo bilang mananampalataya at bilang Panginoon. Ano ba yung trabaho natin bilang mananampalataya? Ang trabaho po natin ay magbahagi ng salita ng Diyos sa ating mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang trabaho po natin ay ibahagi ang salita ng Diyos. Tayo po yung mga servant ng Panginoon. At
Ngayon, kung hindi man tayo nakakilala pa sa Panginoon, tayo man ay nasa trabaho o nasa bilang hindi pa tayo makakilala, tayo man nasa trabaho, gawin natin trabaho natin na bilang kahit hindi nakikita ng amo mo o ng boss mo o ng yung ginagawa mo na trabaho, ang Diyos ay nakikita yun. Ang Diyos alam yun. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano, may mga katungkulan sa iglesia, sa ating mga simbahan, gawin po natin yung ating tungkulin. Ang tungkulin po natin ay tumulong sa simbahan, sa church na naakupan natin o sa church na ating nasasakupan, tulungan natin yung pastor natin, yung mga leader natin, gawin natin yung mga dapat natin gawin. Kung may Bible study kang inaawakan, alagaan mo sila ng may pagmamahal na kagaya ng binibigay ng Panginoon. Yan po, napakasarap sabihin sa iyo ng Panginoon, 'di ba? Sabi dito sa bandang huli, sabi dito sa Matthew 25, sa Matthew 25:34, sabi dito, basahin ko po uli. Wait lang po. Matthew 25:34. Matthew 25:34. Matthew 25, wait lang po 34. Sabi po dito, kung babasahin ko kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang karyang ihanda para sa inyo mula pa nang nilikhain ang daigdig. Napakasarap sabihin, napakasarap pakinggan kung maririnig mo yun sa ating Panginoon dahil ginampanan natin yung ating mga tungkulin bilang mananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Sana po at ito po yung ating pinag-aralan ay babalikan po uli natin sa Luke 17:7-10, the unprofitable servant. Kaya sana po ay naintindihan nyo at naunawaan nyo yung ating napag-aralan. Sabi dito, babasahin ko po yung ating talata. Luke 17 verse 7-10. Sabi dito, sino sa inyo ang nagsasabi sa kanyang alipin kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, dali ka at kumain ka na? 8. Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako. Habang ako'y pagkakain ko, saka sabihin kumain. Saka ka kumain. Ulitin ko po sabi dito, hindi ba't ang sasabihin nyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako. Habang ako'y pagkakain ko, saka ka kumain. Verse 9, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sa sinunod siya nito? Verse 10, ganun din naman, kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Yan. Ibig sabihin, tumutupod lang tayo sa ating tungkulin. Pero bilang alipin ng Panginoon, tumupod tayo ng may pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Yan po. At yun lang po yung ating napag-aralan at sana ay naintindihan nyo. Yung mga supporting verse po niyan ay babanggitin ko rin po sa Romans 6:16, sa Romans 3:10-12, tapos sa John 3:30 and sa John 1:27 and sa Matthew 25:34. Yan lang po at sana ay naintindihan nyo at naunawaan yung ating napag-usapan at ating pag-aralan at napag-usapan ngayon sa hapon na ito sa Grace Everyday at tayo po ay yumuko at tayo manalangin sa hapon na ito. Lord, salamat po Panginoong Yesus sa hapon na ito, sa aming pong napag-aralan na yung mga salita, Panginoon, sa Luke
Luke 17, verse 7 to 10, the unprofitable servant. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ito, God, sa hapon na ito. Ito po, God, ay aming may apply sa aming buhay, pananampalataya at paniniwala sa iyo, Panginoon. And Lord, ganun din yung mga wala pa, na hindi pa nakakilala sa iyo, na nanonood at naikinig ng yung salita, Panginoon, sa hapon ito. Mangusap ka sa kanilang mga buhay, Panginoon, at gampanan nila ang kanilang mga tungkulin bilang mga empleyado, bilang empleyado ng mga company or ng sambahayanan, Panginoon, or katulong or iba pa, Panginoon. I pray, Lord, na gabayan mo sila, Lord, at ingatan mo sila. Sa hapon na ito, Panginoon, salamat po, Panginoon, ng marami sa pagsama mo sa amin at pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At ngayon po ay inimbitahan ko po kayo na laging manood ng Grace Everyday from Monday to Friday. Iba-iba po yung nag-share ng word at sana po ay i-like nyo at i-subscribe nyo yung aming video. Ito po ay gawin nating viral kasi ito po ay salita ng Diyos para maihayag sa iba ang gospel na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Salamat po. God bless you sa susunod. Thank you po.